Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. And welcome now to the program, Your Honor, please. Ako po si Ben Paipon, inviting you now to join us dito po sa ating Your Honor, please, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Kung saan tatalakayin po natin itong mga masasalimuot na mga issues, lalong-lalo na ito may kaugnayan sa kagutuman para sa ating mga kapwa Pilipino. Of course, there are other issues of grave concern. Katulad po ng mga
nangyayari po sa mga kanayunan and still have something to do with the COVID virus. Alam po ninyo mga kababayan, itong COVID po natin ay walang katiyakan, wala po tayong kasiguraduhan ano talaga ang status nito sa ating bansa sa ngayon. Magkakaiba po ang sinasabi ng mga eksperto natin. Pero ang nakakalamang ho ang sinasabi ng DOH. Ang sabi po ng DOH, wag ho tayong masyado magpapakampante muna sapagkat hindi pa raw po nalabas ang totoong mukha ng Delta variant. Bantakin ho ninyo yun. Sa Indonesia po, yung Delta variant, there are already about 47,000 new cases. In Indonesia po ito, mga kababayan. Nagplateau na ho ito, ha? Yung bang na-reach na po nila yung mababang antas ng COVID virus sa kanilang lugar. And then all of a sudden, tumaas po ang bilang ng virus cases sa Indonesia. Ngayon po, nababahala po sila. Dito po sa atin, 8 sa mga lungsod dito sa Calacang, Manila or National Capital Region considered high risk. Hindi pa po tapos ang virus dito, mga kababayan. Kanya nakakatakot eh. Ang iba gusto nang magluwag. Pinapayagan na yung mga bata. At iba naman mga bata, papayagan na ninyo maglalakad at pupunta na sa mga parke. Join hands with the young adults and elderlies. Nakakatakot ito eh. The Delta variant is just right in front of us siguro, mga kabayan, staring at us at the face. Mga sa nakatingin na yung virus sa atin. Nakakita na po ba kayo ng yung ipis? Nakakita na ako yan ng ipis. Yung bang kagigising lang ninyo. Siyempre, diretso kayo sa CR. And then, pagbalik po ninyo, papungas-pungas pa ho kayo, pupunta na uli kayo sa kama ninyo dahil matutulog pa kayo eh. Habang papalapit ka sa kama mo, may nakaabang sa iyo. Nakatingin, nakatitig ho, yung ipis. Anong gagawin mo? Di ba? Anong gagawin ninyo sa ipis dyan? Nangyari na po ba sa inyo yan? Nakakita kayo ng ipis, nakatingin, hindi tumitinag. Nakatingin talaga sa iyo. Ganyan po ang virus. Baka mas malala pa po eh. Baka mas malala. Kanya wag ko tayong pakakampante. No? Sana magpakatotoo ang Department of Health at sabihin sa taong bayan ang tunay na nangyayari para hindi tayo maligaw-ligaw. Alin po bang mga bansa, alin po bang mga probinsya, lalawigan sa buong Kapunuan ang nasa high risk pa? Wala na akong nagsasabi po eh. Pero tignan mo ninyo, parang wala lang. Pero nakakatakot ito, mga kababayan. Nakakatakot talaga ito. Pag mulat to natin, nandyan na yung virus, hindi na tayo makalabas. Sana magpakatotoo talaga ang ating pamahalaan at sabihin ang totoo. Otherwise, ipriprito po kayo ni Charlie Fry. Okay? Matakot kayo pagka si Charlie ang nagprito na sa inyo. Charlie, magandang gabi sa iyo, partner. Good evening. Ganon din po kay Jomay Maymar. Alright? At ganon din po yung iba pang mga nanonood na po dito po sa ating Your Honor Quiz. Okay? Mga balita na nasagap po natin ngayong araw po, may mga 8 hospital. 8 hospital
ang inirereklamo ng mga pasyente ho na nanggaling po sa kanila. Grabe naman talaga ito. Alam po ng mga hospital, alam po ba nyo ang reklamo? Naniningil po ng deposito. Alam naman po ng mga hospital sapagkat sila po ang pinatutungkulan itong batas na ito. Bawal maningil ang deposito. Okay? Tanggapin muna, gamutin muna kung ano ang karamdaman, sakit, bago maningil. Ganyan naman po ang batas po deposit law sa Pilipinas. Bakit ito mga hospital naman? Private hospitals po ito Hindi pa man po nakakahiga yung pasyente o kaya hindi pa nalalapatan ng first aid. Nandiyan na po yung doktor. Sasabihin, oy, Mrs. Mag-deposito muna kayo bago kayo maggamot, ha? Ayun. Wala nang magawa yung mga pasyente ho, mga babayan, sapagkat malala. Gusto nilang gumaling Ang masakit to dito, meron pang mga ginagawang overpricing sa kanilang gamot. Ito, nirereklamo na rin po sa NBI. Matatandaan po ninyo yung gamot na Remdesivir na ginamit ni Trump nang siya po ay magka-COVID. O ayan, nakarating na po dito sa Pilipinas yun. Pinatanyag, pinasikat ni Mr. Trump. Pagdating nyo dito, sa halip na mga magkaano lang, mga 6,000 lamang po yata, 5,000 piso ang bawat tableta ho dyan, ginawa pong 14,000, mahigit 14,000. Tingnan nyo ang kaswapangan ho ng mga hospital ho, mga kababayan. Kaya dapat lamang po siguro pag-igihin ng NBI ang kanilang pag-iimbestiga ho dito. At pwede po ba parusahan talaga ng todo-todo ang mga nag-aabuso, nagsasamantalang mga pagamutan. Matakin ho ninyo, pagamutan ho ang mga iri Sila po ang sila po ang magbibigay ng pag-unang lunas at katapusang lunas. Ang problema ho, namamatay ho yung pasyente, hindi pa naman nalulunasan. Grabe ho ito talaga mga kababayan. Mabuti na lang, nagreklamo na po at naglakas loob ang ilan sa ating mga mamayan. 8 mga pribadong hospital ang iniimbestigahan na po ngayon ng National Bureau of Investigation. Labis na paniningil at siyempre po yung pagsingil ng deposito. Bawal na bawal po ito. Anti-hospital deposit law. Hospitals should not require a deposit before the first aid is given. All right? Yan, sana abang-abangan natin ito sapagkat ang masakit dito kasi mga kababayan ko minsan hindi tumutuloy-tuloy ang investigasyon. Hindi napaparusahan ng mga hospital. Nakakabayad doon sila. Naaareglo nila ang mga Mantakin nyo itong COVID pandemic ko natin. Marami pong na-hospital, marami pong mga na-ICU, nag-severe cases. You know what? Umaabot po sa 5 milyon ang kanilang babayaran sa hospital. Wala na ho magagawa mga pasyente ho. Nandyan na ho yung COVID virus sa kanila. Hindi na sila makagalaw. Inaantay na lamang po mamamatay. Karamihan po, namamatay ho. Pero paglabas ho sa hospital, wala nang buhay, 5 milyon pa ho babayaran. Hindi ko tuloy alam kung ano ang role ng PhilHealth dito. Ang PhilHealth naman po ang dami-dami ng utang sa mga hospital. Kaya nga siguro itong mga hospital natin, sinasamantala ho yung ibang mga pasyente, walang PhilHealth siguro. Kasi kung may PhilHealth, at least nababawasan po ang kanilang mga gastusin. Paano yung mga walang PhilHealth? Ay, nako talaga. So anyway, at least ito po ay meron ng pang-unang hakbang ang National Bureau of Investigation sa mga nagsasamantalang mga paggamutan dito po sa ating bansa.
Sana po ituloy-tuloy nila ito because this is what is necessary para na, na level ang playing field dito sa ating bansa ho. Okay? Salamat po. Alright. Si Charlie Fry, gandang gabi Tata Ben. Sabi ni Charlie, good evening. Charlie, nawala ka nitong ilang araw. Jomay Maymar, magandang gabi po Sir Ben. May nakita na ako dun sa hinahanap ko kay Jomay. Magagawa ko na ng paraan ito, okay? Jane Cruz, good evening. Sir Ben, good evening. Charlie Fry, 25 billion revenue in 5 years. Obscure firm led, sino ito? Led by, let me see, Roque's wife to build yachts. Uy, yacht club. Pogo Hub in 421 hectare township in Mariveles 2 days ago. An obscure firm led by the wife of presidential spokesperson Harry Roque and his law partner are planning to invest 1.8 billion pesos to build a business and leisure township in a government economic zone in Mariveles, Bataan. My goodness. Pagkaiba po ba ito, Charlie? 25 billion sa wife po niya. Ito 1.8 billion naman with this hindi law partner naman ang kasama po ni Mr. Harry Roque dito sa 1.8 billion to build a leisure township sa economic zone sa Mariveles, Bataan. Mr. Roque, sir. Magaling yan Magaling. Sama naman po kami. Kagaling-galing mong magsalita. Kagaling-galing mong magpatutsada. Kagaling-galing mong magdepensa sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron ka palang kinatagong yaman ho dyan Saan ka nakakuha ng capitalization of 28 billion pesos? 25 billion revenue. Hindi na po capital ito. 25 billion peso revenue in 5 years. Simula nung maupo si Pangulong Rodrigo Duterte. Pinangungunahan po ng asawa ni Mr. Roque to build a yacht club. So nandun na yung yacht club. Pogo Hub in 421 hectare township in Mariveles. Wow, what a privilege indeed for a spokesperson of the President. Mr. President, masisikmura po ba ninyo, samantalang 4.2 million Filipinos are dying in hunger. Samantalang yung spokesperson po ninyo is wallowing in richness. Mr. President, nakikinig po ba kayo? Naintindihan po ba ninyo, Anong ibig sabihin mo nito? The SWS has made a survey at inilabas po ito kamakailan at ang sabi po, 4.2 million Filipinos have experienced hunger and 687,000 severe hunger. Severe mga kababayan. Matinding pagkagutom. And yet the spokesperson of the President, according to this report from Charlie Fry, mga kababayan, 25 billion revenue in 5 years, kinita ho ng kumpanya, pinamamahalaan ng asawa mismo ni spokesperson Harry Roque. May Pogo Hub pala dun. At ito ay nakalagay po sa 421 hectare township dyan po sa Mariveles. Sino bang gobernador dyan sa Mariveles?
Ha? Sino po bang mayor dyan sa Mariveles? Pakitignan nga po ito. Ito pa, the wife of presidential spokesperson Harry Roque and his law partner are planning to invest another 1.8 billion pesos to build a business and leisure township in a government economic zone in Mariveles, Bataan. Wow, talaga naman. What a privilege indeed. Sana ho, maging spokesperson din po sana si Mr. Ben Paipon para makatikim po ng 1 billion lang. Pero, babayan, hindi po ba, ano ito? Hindi po ba corruption ito? Is this not corruption? At his ugliest head, because ang involved po dito nasa tabi mismo ng Pangulong Rodrigo Duterte, araw-araw po. At hindi po pwedeng hindi alam ng Pangulong Duterte sapagkat baka etong dalawang ito pumupuslit po sa gabi. At nagpupunta ako dito para mag-relax. Who knows? Who knows? Sakaling na naman yan All the security, nandun po sa kanila. A bubbler revealed, sabi ni Charlie Fry, a bubbler revealed that First Bataan Mariveles Holdings Corporation filed an application for registration with the authority of the Freeport area of Bataan for economic zone perks for its township that is nearly twice as big as Bonifacio Global City. FBMHC is a 50-50 partnership between little-known property firms Biancam Holdings Corporation and Green Miles Realty Corporation. Roque's wife, Pag-ibig Board Trustee, Myla R. Roque, is a managing director of Biancam since 2015. Mr. President, makinig ko kayo. She was appointed in the Government Home Lending Agency in September 2017. Now, she is earning 25 billion pesos. What a way to earn money. Basta't kakampi ka ng administrasyon, wala silang pakialam. Kahit magutom ang mga Pilipino, kumita lamang sila at mag-enjoy sa buhay. How can the President now explain this? Baka sabihin niya, hindi asawa ni Mr. Roque yan. Ay, hindi po involved sa ano yan, sa Biancam. Hindi po. But they can deny. Pero this is now on record mga kababayan. Binabanggit na po sa Your Honor, please. Mr. Roque, sir, Your Honor, please. Could you please explain this to the Filipino people? How come you are earning now several billions of pesos while your town mates, yung mga kababayan mo, here in Metro Manila, malapit sa palasyo mo, ay namamatay na po sa gutom? Mr. Roque, sir, paano ninyo may paliliwanag ito? Paano nga naman po may paliliwanag ito, mga kababayan? Tingnan na lamang po ninyo ang kagaguhan po ng gobyerno ho natin. July 13, itong July 13, ano po ngayon? Diba July 15? 2 araw na ho. Okay? Nakalilipas. Pinag-uusapan na po yung dumping ng waste dyan sa West Philippine Sea. Unang nagsalita po, paiimbestigan ko yan. Hindi tama ho. Na dinudumihan nila ang ating teritoryo. Sabi ni Lorenzana ho ng Department of National Defense, di ba? 2 araw na pong nakalilipas.
Awa ng Diyos, wala pa pong result. Hindi nila talaga siguro maamoy. Hindi nila talaga maamoy, mga kaibigan, yung baho nun. Pero tayo ho, naaamoy na ho natin dito eh. Naamoy. Ang lakas ho ng hangin, ang gagaling sa West Philippine Sea. Wala na hong hindi nakakaamoy, wala na hong hindi nakakaalam na ang mga inchik, ang bababoy daw po nila, nagtatapon ng kanilang sariling waste, human waste, dyan sa West Philippine Sea. Hindi po nakikita ng ating pamahalaan. It needed a foreigner to tell us na tinatapunan na po tayo ng mga inchik na komunista sa ating sariling teritoryo ng kanilang human waste. Can you imagine that? Ngayon, ang sabi po ni Mr. Roque, ito tingnan nun ninyo. Nakangisi po ho nang sasabihin niya, paimbestigan natin yan. Parang walang kapanipaniwala na magdadam ng human waste ng mga inchik sa ating teritoryo. They cannot believe it. So they say, ay, paimbestigan natin kung totoo na nagdadam sila ng human waste dyan sa West Philippine Sea sa ating teritoryo. Hindi na tama yan. Babanatan natin sila. Naku, kunwari, babanatan natin sila. Pero are they conducting an investigation really? Yung similarity ho, mga kaibigan, na nagbulgar po nito, dumping of human waste dyan sa West Philippine Sea. Inamon po niya in a forum ang ating mga opisyalis ng gobyerno. Investigahan ninyo ito sapagkat ito ay totoo, laman ng satellite imagery na nakuha po namin dyan sa West Philippine Sea. And that was 2-3 days ago already. So hanggang ngayon, wala pa pong result ng investigation. If ever they are conducting any investigation. But the truth remains. May image po, may satellite image galing po sa taas. Sabi ni Liza Der, ito yung CEO ng Similarity. Wala naman po kaming ibang paraan para makita ho kung ano talaga ang nandyan po sa West Philippine Sea sa mga barko-barko na yan. Hindi kami po pwedeng pumasok po dyan by land or by sea dahil nandyan po yung mga inchik. Ang tanging magagawa po namin ay re-retratuhan yan from the sky, from above. At yan ho ang nakita po nila at ibinahagi sa bansang Pilipinas sa ating gobyerno para magkaroon tayo ng aksyon para tigilan na ng mga incheck ang kanilang pagdudumi dyan sa West Philippine Sea. But surprise of all surprises, mga kababayan, hanggang ngayon, wala pa pong result ng kanilang ginagawa. Pero bang ginagawang investigation? Sa tingin ko, wala ho silang investigation na ginagawa. Kaya mananatiling nandyan po yung mga human waste, yung mga incheck. Patuloy po sila magtatapon ng basura. Ganyan din po mangyayari ho dito sa Pogo Hub, dyan sa Maribeles, Bataan. Hanggat nandyan po as spokesperson ng Pangulong Duterte, itong si Harry Roque, kasi huda kung ano ang sasabihin ng madla, basta't nakakapit, anong pangalan? Nakadikit sa Pangulong Rodrigo Duterte, wala hong makakapaghiwalay sa dalawa sapagkat kapit po na po siguro sila. Can you imagine 25 billion? Billion Hindi po million ito. Wala nang million sa kanila ho eh. Billion na po pinag-uusapan ho dito. Utang po ng Pilipinas, trillion ho mga kababayan. This is how serious our money problem is in the country today. Billion na po ang hindi inuutang. Inuutang pa rin. Billion na po ang kinukurakot ng mga ito. Billion pesos. Can you imagine 25 billion pesos in 5 years? And all those years, nandiyan na ho yung asawa ng spokesman po ng Pangulong Rodrigo Duterte, Mr. Harry Roque. I wonder
paano niya ididepensa ang kanyang sarili dito ho. Abangan ho ninyo, mga kababayan, how Mr. Roque will defend himself from this accusation or allegation. Kung meron po kayong binabalak, Mr. Roque, pakulong po niyo si Mr. Charlie Fry, ha? Kasi siya po ang nagbulgaro dito sa Your Honor, please. Ha? Kung gusto naman ninyo, isama ninyo si Ben Paipon. Magkababayan na, magkaibigan naman kami niyan. Alright? Okay, ha. Correct ka dyan, Sir Ben, sabi ni Jane Cruz. Gumaling nga sa COVID ang pasyente. Mamamatay naman po sa bills ng hospital. Yung unang topic natin kanina. Yung unang issue natin yan. Okay? Babatiin muna natin yung mga kabayan natin. Pagka dumadami ho kasi, tumatagal. Nalalampasan ho natin yung mga issues. Dito ko lamang nababasa yung kanilang mga comments. Jane Cruz is watching now. Thank you very much, Jane. Si Charlie Fry, alam na po ninyo ang laman ng comment ni Mr. Charlie Fry. Grabe pong expose ito, Mr. Charlie Fry. I wonder how the spokesperson of the president will defend himself in public. Paano niya madidepensahan ang kanyang sarili? Isipin ho ninyo, this is the revelation that First Bataan Mariveles Holdings Corporation, nadidinig ko na ito nung araw ko filed an application for registration with the authority of the Freeport area of Bataan for economic zone parks for its township that is nearly twice as big as Bonifacio Global City. Grabe, no? Ang yayaman ho ng mga ere. Sino kayang may-ari nitong FBMHC? Charlie, did you get the ownership? Yung mga tao na nasa likod nitong FBMHC, palagay ko ito, yung mga militar, galing sa Communist China na ho ito FBMHC is a 50-50 partnership between little-known property firms, Ventrum Holding Corporation, and Green Miles Realty Corporation. So, pag-aari ng dalawang maliliit na kumpanya. Kung maliliit na kumpanya ito, meron pong nasa likod pa nito. So, hindi natin alam kung sino ang nasa likod nito. Because you cannot develop a property as big as twice that of Bonifacio Global City. Malaking pera po ang kailangan ninyo dito Roque's wife, Pag-ibig Board Trustee, Myla R. Roque, is a managing director of Biancam since 2015. So hindi pa po Pangulo ang Pangulong Rodrigo Duterte, nasa Biancam na po itong si Mrs. Roque. She was appointed in the government homelanding agency in September 2017. Ngayon, kailan sila nagsimula dito sa kanilang partnership, Charlie? Do you have records already to that effect? Tignan ho natin. Alright? Jane Cruz is watching. Good evening. Yung sa mga ospital, sabi ni Jane, talaga nangyayari po yan. Maraming namamatay sa bills ng hospital. Mel Rodelio Militante is watching. Good evening. Christopher De Vera is also watching. Eden Pedralves, ang classmate ko from Tugigaraw, Cagayan. Willie Espiritu is watching. Willie, ang pogi ng Broad Streamcast Communicators, alas 8 ng umaga hanggang alas 9 po yan, Monday to Friday. Dito lamang po sa Broad Streamcast Communicators. Willie Espiritu. Jane Cruz,
Kumusta naman po ang SALN, the spokesperson of the President, Roque? Hindi natin makukuha yan. Nasa vault ng Korte Suprema o nasa vault ng Ombudsman. You will never get the SALN of Mr. Roque. You cannot even get, of course, that of the President. Ang tagal ng inuurira to yan ni Senador Trillanes. But no way. Even a waiver from the bank para makita po ang deposit, yung kaperahan ng Pangulong Rodrigo Duterte sa bangko, wala hong waiver. You cannot. Ayaw magbigay. Bakit? Siyempre. Ngayon po, mga kababayan, Mr. Roque has a lot of explaining to do. Magpapaliwanag ho dito. Bukas po siguro, this will be the laman of newspapers. Mga balita sa Pilipinas, mababasa na po ninyo ito sa mga pahayagan. Kung meron po kayong mga computer dyan, mag-Google na ho kayo. Hanapin po ninyo itong Freeport Zone dyan sa Mariveles, Bataan. Okay? Alright. Charlie Fry. Kaya pala todo himod si Roque kay Diggs. Oo nga, talaga. Kulang na lamang po. Himurin po niya ang kaloob-looban ho . Grabe na ho ito. Ang hindi ko matanggap dito, mga kababayan, 4.2 million Filipinos are dying of hunger. Unang-una, ipinagkait sa kanila ang ayuda. Bayanihan 1, Bayanihan 2. Naipagkait po ito . Hindi talaga ibinigay sa mga mahihirap natin, mga kababayan. Okay lang naman po siguro sa mga kababayan natin. Kasi wala naman po talaga silang magawa . Wala talagang magawa . Basta ibinigay na po sa Panginoong Diyos ang kanilang kalagayan. Lord, bahala na po kayo sa amin. But in the meantime po, mga kababayan, Roque and Company, spokesperson of the President of the Republic of the Philippines, nagpapakasasa na pala sa limpak-limpak na salapi na kinikita po nila sa kanilang negosyo dyan sa Bataan. Mr. President, Mr. Roque has amassed so much billions of pesos already, according to this revelation. And they are going to earn more. Anong sinabi ninyo nung si Mr. Kalida ho ang na-involved sa conflict of interest? Ang sabi po ng Pangulo Duterte, anong tingin ninyo sa amin? Hindi ko papayagan ang aking mga tauhan na kumita. Yan ho ang sinabi ni Duterte ho . So whatever we say about corruption, mga kaibigan, that's just mouth coming from the mouth of the President. Wala hong saysay, wala pong honesty, wala pong sincerity. Kaya corruption thrives in the country today. Sobra pong corruption. As a matter of fact, tignan po ninyo, kagagawa ng kanyang spokesperson. At hindi po ito. Pero baka, paimbestigan ba natin ito, Charlie? Paimbestigan po ba natin ito? Paimbestigahan nila. Ano kayong mangyayari kung sila mag-iimbestiga ho dito? Charlie Fry, kaya pala todo himod si Roque kay Diggs. Josephine Roquero, good evening, Sir Ben Paipon and Miss Universe, and Your Honor, please. Keep safe and take care of your health. Blessed Thursday. God bless and God first. Jen Nai Ni. Good evening po, Sir Ben. Watching from the province of
Romblon. Wow, ang layo ho nito mga kababayan. Alam po niyo, maganda ang Romblon, ha? Watching from Romblon's Jen. Good evening. Los Unidos Juventeos is also watching from Canada naman po ito. Canada. Good evening po, Kabin, and to all viewers. God bless, sabi ni Los Unidos Juventeos. At ang kanyang emoji, yung baby, hi, sabi niya, raising his hands. Edwin Pedroves, good evening classmate, watching. Medyo late ako. Wala namang penalty. Classmate, walang penalty. Los Unidos Juventeos, sabi po nila ay oil spill lang daw po iyon. Mga ogags talaga, sabi ni Los Unidos. Hindi. Ang sabi ni, sino ba yun? Mr. Roque. Ay hindi, si ano. Itong kaibigan ko po dyan sa DENR. Si Benny Antiporda. Ang insinuation po niya, baka naman merong ibang barko, hindi Chinese ships ang nandyan sa West Philippine Sea. Kanino kaya Alam po ba ninyo, na palagi kong nababanggit dito na there are still 236 warships ng China sa West Philippine Sea. Mali pala ako. There are more, sabi po niyo ng similarity. Kasi kitang-kita po nila eh. Nabibilang po nila eh. 236 only, dyan po sa, 236 ships only in the Union Bank Reef. Union Bank Reef. Okay? Dito po yung ECHAS. Ito po yung human waste. Okay? And pagkakaisa. Nandito po yung 236 na warships. Pero hindi po natin alam at hindi po sinasabi sa atin ng ating gobyerno na sa ibang lugar, mas marami pa po lang mga warships ng China. Katulad po sa Gaven. Gaven. At saka T2. Yan po ang mga lugar kung saan nandyan yung mga warship ng China. So ano po ang nangyayari po sa bayan natin, mga kababayan? Pero natawa ako dito kay Benny, Yusek Benny ng DNR. Baka naman meron pong ibang mga barko na nandyan po sa West Philippine Sea at hindi po Chinese-owned warships. Really talaga. Ay, ako naman talaga. Charlie Fry. Conflict of interest po yan, tatabin, na board ka ng isang private holdings corporation tapos nasa lending agency ka ng gobyerno like Pag-ibig. Wala pa yan nga, Charlie. Si Mr. Calida, Jose Calida, was already the Solicitor General appointed by President Duterte. Siya po ang gumagawa ng lahat ng gustong legal cases na paimbestigahan sa Solicitor General. Na-involve si Calida, padre, sa security agencies, sa mga security guards. Meron siyang sariling kumpanya tungkol dyan eh. Hindi po siya nag-divest. Kitang-kita pa rin po sa official documents that he still owns most of the property sa company. Nakakuha ng milyon-milyong perang kontrata sa gobyerno natin. Anong tawag dyan? Sabi po ng Senado, conflict of interest yan. Sagot ni Duterte, ano kayo? Sinuswerte? Bakit? Yung mga tauhan ko ba? Hindi na po pwedeng kumita? Yan Yan ang sinasabi ni Digong eh. So, Mr. Roque will be free. Wala. Hindi po makakasuhan ito mga kababayan. Protektado sila ng Pangulo nilang corrupt din eh. Jesus Christ. Clearly, this is conflict of interest. Board member ng government lending institution, hindi nag-divest, party ng kumukuha ng kontrata sa gobyerno natin.
Ano, sinuswerte? Abogado ka, Mr. Roque. You should know the law. Hindi po kami abogado ni Charlie Fry. Pero nakakabasa ko kami ng legal papers. So, alam po namin, meron pong conflict of interest po dito. Because your wife is a government official, hindi nag-divest as required by law, aaring nga ka hindi pa nagsumiti ng kanyang salin. O, ayan ho, mga kababayan. Pero magaling si Roque na magpalusot po dito. Tignan ho natin. Sino kayang hihimurin po nito? Ha? Ano kayang klaseng paghihimod ang kanyang gagawin? Nako, Panginoon ko po. I'm watching, pre. Sabi ni Ricky Tisoy. Sige, Padre. Ha? Lizelle Sanaliv. Good evening. Watching daw po siya. Charlie Fry. Ang isang direktor ng FBMHC na si Joel Butoyan naman ay partner umano ni Rocky sa law firm. Joel Butoyan, hindi po ba ito yung hindi po ba ito yung columnista ng Inquirer? Ha? Di ba? O baka naman hindi. But, you see mga kababayan, ang inaalala ko dito ho mga kababayan, ito mga Pilipino, they own small parts of the firm. Hindi naman po talaga malaki ang kanilang kapirahan ho dito. But for a developer who is given twice as big as the global city, Bonifacio Global City, you need a lot of money for capitalization. Baka naman hindi kaya nila Roque dito, kanya meron sila mga in-check na kasama ho dito. Malalaman ho natin yan. Charlie, can you please dig deeper? Pakihukay mo nga ho ang nilalaman ho ng kanilang partnerships with other people. I am pretty sure hindi lang po sila nag-iisa. They are not only Filipinos. There are also other parties involved dyan. Okay? Charlie Fry, inendorso pa umano ni AFAB, Administrator Emmanuel Pineda, ang 1.8 billion peso project sa AFAB board. Oh my goodness. Sabit-sabit na ho dito mga kababayan. Sabit-sabit na po dito. Kailangan galingan po ninyo magpaliwanag, Mr. Roque. Kayang-kaya ho ninyo yan. Sunny Baguio is watching. Mary Marilyn Makasukol Onyate, watching na rin po siya. Tata Ben, sabi ni Mel Militante, ang isa sa dapat na kalampagin ay Meralco. Daig pa niyan ang virus. Buti pa nga po sa virus, may nakakaligtas pero sa Meralco, wala. Lahat apektado. Di nila pinag-uusapan yan kasi may mga nasa poder ng kapangyarihan, may share of stocks sa Meralco. Sinong meron? Si Roque. Ayan, Mr. Roque. Sa lahat na ho yata ng pag-aari ng gobyerno, mukhang kasama na ho kayo dyan. Isama naman po ninyo yung aking kaibigan dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, si Mr. Ed Bausa. Ed, magandang gabi sa iyo, partner. Good evening. Sabi ni Pareng Tisoy, magandang gabi daw, Padre Ed Bausa ng San Jose del Monte, Bulacan. Mercedes Ong is also watching. Sabi ni Ma'am Mercy, good evening po, Kuya Ben Paipon and Miss Universe. God bless you po. Stay safe. Ayan. Watching on, sabi ni Ed Bausa. Pare, stay alive. Mel, namnamin natin kung paano tinatarantado ng Meralco ang sambayanang Pilipino. Mga ogags talaga. Pati ako nadadamay na ho sa pagsasabi ng masama dito eh. Maghunos dili ho tayo, ha? Okay. Pero talagang ogags talaga.
Anyway, Ed Bausa watching, Ben. Oh, magandang gabi, Ed. Good evening, good evening. Kuya Ben, bukas po, buk, ah, bukas po and dos po ng bakuna. Magpapabakuna na raw po si Ma'am Mercy Ong. Okay yan. Ayos. Ay, si Ren Atelbon. Good evening, Kuya Ben. From San Jose del Monte, Bulacan. God bless po. Ayan. Meron ka ng kasama from San Jose del Monte, Bulacan. Paring Ed. Si Ren Atelbon. Ano kaya ito? Binaliktad ang pangalan talaga. Ano, Alright. Anyway. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood na ngayon at nagpapadala ng kanilang mga comments po dito sa ating Your Honor Please. Exactamente ang oras po natin alas 9 ng gabi. And we are just sa first half ng ating Your Honor Please. Dito pa rin po yan sa Broadstream Cast Communicators. Okay? Your Honor Please. Okay. Dako tayo sandali sa politika. Politika. Alam po ninyo, July 17, today is 15, no? Thursday, Friday po 16, 17, Saturday Saturday, magkakaroon po ng pagpupulong ang PDP laban. Okay? Ito po ay pinatawag ni Mr. Cusi. Si Mr. Cusi ay itiniwalag na po ng pamunuan ng PDP laban. Okay? Ang Pangulo po ng PDP laban, Mr. Manny Pacquiao. Suportado ito ng Executive Vice Chairman na si Coco Pimentel. Senador Coco Pimentel. Dito po sa side na ito, nandito po yung mga original na PDP laban members. Si Mr. Cusi naman, nandun po yung mga bagong hakot na hindi po dumaan sa seminar man lamang at hindi po nila nalalaman kung ano po yung partidong sinaniban po nila. Yan ang mga nasa grupo ni Mr. Duterte, Mr. Cusi, Matibag, and so on and so forth. Yan. Sa grupo ni Coco Pimentel, ito yung mga original. Ang tawag ni Roque dito, yung isang jeep lang. Okay? Isang jeep lang nung pumasok si Duterte bilang kandidato. Kumbaga saan, nilalait ho yung isang jeep lang yung mga PDP laban. Pero nakalimutan po ni Mr. Roque na sabihin, yung isang jeep na yan ng mga PDP laban ang nagpanalo sa Pangulo ngayon. So anong klaseng membership ito? Anong klaseng tao meron itong PDP laban? Magagaling. Di ba? Magagaling. Okay? So ngayon, ito po, magkakaroon po ng subukan dito. The group of Coco Pimentel, sana buhay pa po ang kanyang ama, si Nene Pimentel. Pero okay naman po sapagkat buhay na po ang partido with Coco Pimentel now. Okay? At least nabuhayan po ang partido nang kumikibo na po ang tagapagmana dapat. Tagapagmana ng partido, the PDP laban. Nakibo na po si Coco Pimentel at maraming natuwa. Okay. Ngayon, magpapatawag ko ang kabila. Sila Mr. Cusi, July 17. At dito na po isasagawa ang pagpapatiwalag sa presidente ng PDP laban na si Manny Pacquiao. At maaring pati si Coco Pimentel, tanggalin ho dito. Pati ho yung si Monsayak, makatanggalin ho nila dito. Sa tingin ho ninyo mga kababayan, dapat po ba ito mangyari? Dapat po kaya? If you were the president, would you allow this to happen? You're the president and chairman of the Partido PDP Laban. Would you allow this to happen? Would you allow your party na lamunin po ng mapagsamantala, kung meron man mapagsamantala ho dyan,
Pero kung talagang kayo po ang pinuno, ang kinikilalang head of the party, would you allow this to happen? Kung wala kang sinister plot against the party. Nakikita lamang po nating dahilan po dito. Pero ito, napaka-obvious po eh. Manny Pacquiao, at one time or the other, must have already insinuated that he is planning to run. At maaring nakakausap na po niya ang ibang mga miyembro ng PDP Laban close to him. Kasi hindi naman po pwedeng hayagan ng pagdeklara ng candidacy because there is no wala pang wala pa pong campaign period eh. Madadali ho siya eh. Pero at one time in his career, siguro nakapagsalita na rin po siya kaya lumutang yung ambisyon. Eh meron pong ibang iniisip ang chairman. At yan po si Pangulong Duterte. Gusto niyang magpatuloy sa kanyang panunungkulan dahil hindi pa siya busog. Sabi niya eh. Kailangan para ho ipagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod sa bayan. Wait, namnamin ho ninyo yan mga kababayan. No? Paglilingkod daw po sa inyo. Pero iniipit po niya ang inyong mga ayuda. Oh? O ngayon, gusto niyang kumandidato. Kaya yung nung nagkaroon po ng pagpupulong ang partido na hindi po inatendaran ang kabila nila Coco Pimentel, ayun, nagpasa po siya ng resolusyon na gawing kandidato pang vice-presidente ang Pangulong Rodrigo Duterte. That, I think, started it all. Meron pong ibang pakay ang grupo ni Mr. Duterte na talagang hindi nagustuhan ng kabila. Ang tanong ho dito, kung kayo po ang partido chairman, kung meron ka palang intensyon na tumakbo, bakit hindi mo tawagin yung katropa mo? Ha? Bakit hindi mo sila kumbinsin? Ako muna, ha? Ituloy ko lang ito. Kung ka naman na chairman, igagalang ka talaga. Pero kung wala kang regard for the party itself, yan ang nakita ho ng grupo ni Coco Pimentel. Binabastos na po ang partido. Ayan. So what do you think will happen? Kung itutuloy po ang meeting ng PDP Laban to be presided over by the President in July 17, ano sa tingin ninyo ang mangyayari? My guess is the party will be split. Magiging dalawa po ito. Good or bad for the President? Kasi may ambisyon po ito eh. Pati ang kanyang anak na si Sara Duterte, parang embroiled na ho dito sa PDP Laban. Mukhang ito na ho ang tatangkalikin ng grupo ho nila sa PDP Laban. Patatagbuhin po nila si Sara Duterte for President at si Digong ang Vice President. Good or bad for the country? Good or bad for the partido PDP Laban? Ito mga katanungan ho na mahirap pong sagutin. Oh? Maliban na lamang po kung tayo ay tagapagmasid, observant of what is happening in our politics, political life, hayaan ho natin umandar ho ang labanan sa politika. Pag-subside din po yan. Parang tubig ho yan eh. Habang hindi pa nare-reach yung final destination, aagos at aagos yan, it will seek its own level. That is the water ho. Yan. Pero pagka nandun na ho yung hantungan, magiging lawan na ho yan. Okay? Alright.
So abangan na lamang mo natin siguro. Pero para sa akin ho, I think it will be good for the party na pinamumunuan nila Coco Pimentel. Kung pabayaan ho nila na sirain ni Pangulong Duterte, ang gusto nga ng iba, kung talagang gusto ni Coco Pimentel na humiwalay na po ang grupo nila sa grupo nila Mr. Cusi, tanggalin na ho ninyo. Natanggal na ninyo yung vice chairman. Bakit hindi nyo tanggalin ang chairman na hindi naman po dumaan sa proseso? Titular head ho yan eh. Titular head. Kumo, siya po ang presidente, ibinigay po sa kanya ang title. Oh, titular. Pero ang magpapatakbo dapat dyan, presidente. And unfortunately ho, tinamaan po ng ambisyon ang mga kasangga, kapartido ni Mr. Duterte. Nakasilip po sila ng paraan para yung bang sakupin na ho ang partido, wag nang ipamahagi pa sa iba. Ayun ho, nagkaroon ng ambisyon, super ambition na sila na lamang po makikinabang. Yun naman po napakasama. Diba? Napakasama po yan. Mel, kain po muna tayo. Sarap ulam, sinaing na tulingan at ensaladang malunggay. Ay my goodness, this is the best. Nakakagaan ng kumain. Madaming kasabay. Ang saya-saya parang nasa piyestahan. Grabe ka naman, Mel, ha? Baka inggit, ha? Yung sinaing na tulingan, napakasarap po niyan. Meron pang ensaladang malunggay, nutritious food. Jesus Christ, galing naman yan. Sana, magpadala ka nga dito, i-email mo na lang para makatikim naman kami dito sa Calacang, Manila. Marites Senova is watching. Good evening. Insan, kumusta kayo dyan? Hi, Kuya Ben. I'm watching your program right now. Magandang gabi sa iyo, Marites Senova. Ayan. Good evening. Okay. At sana naman lahat ng pamilya dyan nasa mabuting kalagayan. Alright? Okay po. So, ito pong politika ho natin nasa sentro talaga sa PDP laban. Mukhang si Madam Sara ang talagang napipisil na po ng PDP laban. Grupo nila Mr. Cusi. Yan po ay inaayawan nila Coco Pimentel. Whatever happens after that, taong bayan po ang magdedesisyon ho dito. Okay? Taong bayan po ang magdedesisyon. Let us just wait for the right time to do what is right for the Filipino people. In the meantime, marami pa po tayong mga dapat asikasuhin. Okay? Katulad po ng ito, meron naman pong 160 billion pesos na sinasabi po na nalagay na po sa kamay ng Pangulong Duterte ang approval for disbursement. This was part of the budget Bayanihan 1 at Bayanihan 2. Pero hindi po nagamit. Kanya hindi ma-release ng DBM. Pero sa halip na dalhin po, ibalik po sa tinatawag na treasury, inilagay po sa kamay ng Pangulong Duterte for him to approve the disbursement of funds coming from this 160 billion pesos. Ano sa tingin ho ninyo mga kababayan? Saan po mapupunta itong 160 billion pesos? Ang tanging makakapagbigay ng pahintulot o go signal para magamit po ang 160 billion pesos na ito ay ang tanging ang Pangulong Duterte lamang. All that is needed for the disbursement of this fund is the approval of the President.
When is it going to be disbursed? Who knows? Malapit na yan, mga kababayan, sapagkat malapit na ho ang pagpa-file ng Certificate of Candidacy. And when that starts, magsisimula din po ang approval approval for the disbursement of this fund. In other words po, mga kababayan, inilaan po ba ito para sa halalan? 160 billion. Kalaki naman pong pera ho ito. Eh hindi pa po natin pinag-uusapan yung sinasabi ng kalaban ng administrasyon sa politika na nakahanda na po ang paol ng China. Ibibigay po kay Pangulong Duterte para manalo muli sa anumang posisyon na kanyang nanaisin. Eh gusto lang naman niya pagiging vice president muna pagkatapos magiging presidente ulit. O, di ba? Yan ang gusto ng China. Kasi China has a lot of stake in the Philippines today. That is why hindi po pwedeng hindi niya suportahan itong si Mr. Duterte. So, Duterte has already 160 billion pesos. E paano ho yung manggagaling pa sa China? Naku, talaga naman po. Hindi kaya babaha ng pera dito sa Pilipinas. So, pagdating ng halalan, marami po ba kayong matutuwa? Alam niyo mga kababayan, baka dito po mangyayari yung talagang babaha po tayo ng pera. Pagka nangyari po yun, sana mag-isip-isip po tayo. Isipin po natin ang mangyayari. Pagka ang Pangulong Duterte, suportado ho ng China, sa susunod na 6 na taon na si Duterte ang nandyan, whether Vice President o magiging President, China will be the luckiest nation in the world because makukuha po niya ang kabuuan ng Philippines. Philippines will no longer be a sovereign nation. It will be part of China, courtesy of Mr. Rodrigo Duterte. Mga kababayan, this is not a far-fetched improbability. This is a probability. This is possible. It is being done already. Nangyayari na po. Nagsimula na po sila. At malapit na pong makarating sa dulo. Ang Pilipinas ay hindi na po atin. Hindi na po para sa mga Pilipino. Tingnan nun ninyo, dinudumihan na nga ho nila eh. Hindi ko alam kung bakit naman po dinudumihan po. Eh, kung sa kanila na nga ho ito, eh, bakit dinudumihan? Ganyan po kadumi ang mga komunistang inchik ho, mga kababayan. Mag-isip-isip po sana tayo. This issue alone should convert the minds of the Filipino people to think twice sa kanilang pagboto sa susunod na halal. This will spell doom for every Filipino kung tayo po ay magkamali. Nakakalungkot to mga babayan pagka pinabayaan natin ito. Pagka pinabayaan natin ito at paghari uli ito mga Duterte sa ating bansa with China at their back, tapos na ho ang istorya ng Pilipinas. Si Mayor Isko gumagawa ng paraan para maayos ang Manila. Ang kaso, may mga taong nakukuha pa siyang kutsain ng mga taong wala namang maitulong. O anong ginagawa nila kay Ka Isko? Josephine?
Alam ko, maraming ginagawa si Kaisko. Meron pa sa pabahay para sa mga senior citizens at mga informal settlers. This is wonderful. Napakaganda ho ito. Oh, napakagaling. Hindi na siya mananalo sa 2022. Bumalik na siya sa sarili niyang bayan. Sino ito? Si si Josephine Roquero, sabi niya, sino gustong bumalik? Si Admar Vilando, sabi niya, Duterte the best. Unfortunately, Admar, I do not believe Duterte is the best. He is the worst political leader ever in the country today. Isipin ho ninyo mga kababayan, Mr. Duterte has left the Philippines in the hands of the communist Chinese. Anong ikinabuti nito? Ito na lamang pong pag-usapan ho natin. Bakit ho pinapayagan ho niya ang mga in-check, komunistang in-check, mga barkong komunistang in-check dyan po sa ating teritoryo? Bakit hindi po niya malabanan nito? Admar is a good friend of mine. Kasama po namin dyan sa kabilang himpilan nung nandun pa po ako sa kanila. He made a comment here. Ang sabi niya, Duterte is still the best. Unfortunately, I do not agree with the comment. Of course, Admar has his own way of telling the people kung sino talaga ang kinikilala niyang the best. I give him the benefit of the doubt. Pero tayo ho, mga kababayan, isang issue lamang ho. Gusto nyo, dagdagan pa ho natin eh. Pero ito na lamang pong West Philippine Sea. This is the defining factor ho of true leadership, true gentleman, true patriotism. If you can defend your territory against any aggressor, you are the best. But if you cannot defend your own country against foreign aggressors, you are the worst para sa akin. You are the worst. And this is what I see in President Duterte today. Okay? Reglado. Admar, pasensya ka na ha. Minsan-minsan ka lang comment dito sa ating programa. Hindi pa tayo nagkatugma. Pero I'm telling you, hindi tayo magkaaway. Hindi tayo magkalaban. Nagkataon na magkaiba lamang po ang pananaw natin. And let us respect each other. Yan naman po ang mahalaga para sa akin. Sapagkat pwede naman po tayo magkasundo ulit. Pwede naman po tayo. Makikita po natin yung katotohanan sa pagdaan po ng panahon. Makikita po natin yung katotohanan. Eventually, at dito po sana po, mangyari po yung inaasam po ng bawat isa. Magkaroon po ng pagkakaisa, kapayapaan para sa lahat. Okay? Admar and company, thank you very much for sharing us your thoughts here. Alright ho, mga kaibigan, 160 billion pesos. Grabe talaga ito. Ang laki po ng political kitty ng administrasyon. Meron pang isa eh. As of June 25 ho, 168.7 billion in approved COVID-related funds have remained unused. Siguro hindi pareho ito, yung 160 billion at saka yung 100, magkaiba pa po ito. So madalit sabi ho mga kababayan, ang dami po nating pera. And you know what? Uutang na naman po ang ating bansa sa Bangko ng Pilipinas, BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam po ba ninyo kung magkaano ang uutangin ng ating bansa? Domestically dito sa atin. Bangko Sentral ng Pilipinas. 540 billion pesos ang uutangin ng Pilipinas sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Bakit? Pabili ho ng COVID vaccine. hindi pa po tayo tapos sa pagbibili ho ng vaccine.
trilyon na ho ang nauutang mo natin dito eh. Ha? Magkano na ho ang nai-allocate ng ating bansa? Ha? Naubos na nga po ang ating budget ho for the entire country. Napunta na ho dito sa pandemic. Pero okay lamang po yun. Pero hindi pa rin po sumasapat. Ano ba rin nangyayari? Pero we have funds that are unused. 168 billion pesos as of June 25. Nauna po dyan, meron po 160 billion pesos na ang Pangulong Duterte lamang po ang makakapag-aproba for its disbursement. Ano pong paggagamitan po ng mga perang ito, mga kababayan? Nakakatakot naman ho ang lagay ng ating bansa. Ay, talaga naman ho. Anyway ho, 540 billion pesos ipauutang po ng Bangko Sentral. Approve na ito eh. Ipauutang po ng Bangko Sentral dito po sa ating gobyerno. Pambili po ng bakuna. Kumusta po ang bakuna ho natin? Marami na po bang dumarating? Mukhang 1,000,000 po kahapon. Sinovac. Pero kailan darating yung AstraZeneca? Sana ho, dumating na rin para tuloy-tuloy na po yung vaccination roll natin. Mahirap po kasi itong lagay ho natin kung hindi tayo mababakunahan talaga. Nakakatakot po ang virus. Walang tinatatakutan po ang virus kung hindi po yung bakuna. Ang kagandahan po ng bakuna po, pagka nabakunahan na po kayo, meron pong proteksyon ang katawan mo natin. Okay? Hindi na po tayo yung bang aabot pa doon sa severe cases. Hindi na po tayo ma-ICU, ma-hospital, pangyayari asymptomatic na ho. Yung kumbaga sa kapira-piraso na lamang po mga lagnat-lagnat, pero hindi po aabot po doon sa severe or critical cases. That is the advantage of having a vaccine. Okay? Ito sana ang palagi nating isa-isip po, mga kababayan. Okay? Mahalaga na mabakunahan po tayo. Huwag po tayong magduda na. Huwag na ho kayo magduda. Magpabakuna na po kayo. Totoo po itong virus ho na nararanasan po ng buong mundo. Hindi po biro-biro ito. Totohanan po ito, mga kababayan. Kung hindi po totoo, bakit ang dami, libo-libo na po, milyon-milyon na po ang namamatay? Totohanan ho ito, mga kababayan. I too, nag-doubt din ako dito sa virus na ito. Parang ginagawang hanap-buhay ng iba. True enough, talagang ginagawang hanap-buhay na po ng iba ito. Pero, katotohanan po may virus. At nakakasama po sa katawan ng tao, lalong-lalo na kung umaatake. Yan ang problema po natin pagka inatake tayo ng virus na ito. Kanya kung maaari lamang, kung kaya na po natin magpabakuna at may pagkakataon talaga, magpabakuna na tayo. Ha? Okay? Magpabakuna na tayo kasi mahirap na. Maisahan tayo ng virus. Chincha Buste is watching. Good evening. Good evening po, Sir Ben, sabi ni Cynthia Buste. Mel, ang nakakatakot yan kapag umutang ang gobyerno sa sa OLA. Alam niya talaga, ito si Mel talaga. Pagka nga naman umutang ang gobyerno sa OLA, babastusin ng OLA ang ating gobyerno, ha? Ay, nako talaga, Mel. Talagang you are a humorist, ha? Thank you very much. Ayan. Tuwang-tawa na. Tawang-tawa naman talaga ito si Mel Rodelio na militante. 9:30 na po. Ang oras po natin sa buong kapuluan. Meron pong balita ho dito, mga kababayan. This is from Mamburao province. Mamburao po sa Capiz.
matatandaan po ninyo ilang mga katutubo ang pinagbabaril ng militar. Dahil ang mga ito po ay napaghinalaan daw pong sympathizers po ng mga komunistang Pinoy. Ito tingnan mo ninyo itong disparity here. Pagka komunistang Pinoy, pinapapatay ni Digong. Pagka komunistang Inchik, inaalagaan nun niya. Okay? Ito yung iba na nabuhay po, yung mga katutubo, dinala po sa presinto, kinasuhan po, at pinagbintangang lumaban at nakipagbarilan sa mga sundalo. At nagkaroon po sila ng mga baril. Katutubo po ito Katutubo mga kababayan. Wala nga po silang pambili ng bigas Pero meron silang baril. Panginoon ko po. Okay. Ito ang latest development po sa kanila ngayon. July 13 at 13 po ng buwan ng Hulyo. Itong buwan na ito. Judge Romel Leonen ng Branch 21 ng Regional Trial Court ng Mamburao order the release of 4 tribesmen. Pinakawalan na po nila yung mga hinuli at ikinulong at kinasuhan. Okay? He also quashed the arrest warrants issued by a Manila RTC. Tignan ho ninyo ito mga kababayan Ang kaso po ay nandoon po sa Mamburao. Ang nag-issue ng warrant of arrest, nandito po sa Manila. Lang yung buhay na ito. Yan ang dahilan kung bakit namaril ang mga sundalo sapagkat manghuhuli sila lumaban daw yung mga huhulihin. Kaya maraming namatay na mga katutubo. Ngayon, nakita po ng judge na dumidinig ng kanilang kaso na walang saysayo, walang katotohanan yung mga paratang dito po sa mga katutubo. Okay? Pinakawalan po ni Judge Romel Leonen ng ng Branch 21, RTC, Regional Trial Court ng Mamburao. Okay? Kapansin-pansin po ito sapagkat bihira pong mangyari ito, mga kababayan. Purihin po natin yung huwes na nanindigan para sa katarungan. Because other judges, hindi po nila magagawa ito. Sino po ang pupunta sa side ng mga katutubo na walang kapera-pera? Walang kalakas-lakas. Not Judge Romel Leonen. Pinakawalan po niya yung mga katutubo na nakulong at nakasuhan. At pinawalang saysay po yung arrest warrants na ginamit po ng mga sundalo para patayin yung kanilang mga kasama at ipakulong itong 4. Nagtagumpay po ang katarungan dito. At purihin po natin si Judge Romel Leonen. Dahil bihira po itong ginawa ni Judge Leonen. Sana po dadami pa po ang tribo ni Judge Leonen. At maraming pakikinabang sa katarungan na manggagaling sa judikatura. Bihira po ito mangyari mga kabayan kanya. Minarapat ko po na kunin ang balitang yan at i-share sa inyo because this is very rare. Mercedes Ong, Kuya Ben, sobrang taba ng utak ni Sir Mel. Sana pakaingatan niya ang kanyang mga sinasabi. Concerned lang ako, Sir Mel, para sa kabutihan mo yan. Ingatan mo, Padre.
Ha? Sino ba naman makakaisip po, mga kababayan? Pantagin nyo sasabihin po ng ating kasamang si Mel, ang nakakatakot niyan kapag umutang ang gobyerno sa mga ola. I never I never thought of this, ha, Mel. Talaga naman, oh. Ang galing talaga. Tama-tama po ang dali mo, ha? Nadali mo, Padre. Maraming salamat sa iyo. Oo. Okay, kaya pinakakaingatan ka na ng ating kasamang si Ma'am Mercy. Oh, ingatan mo ang sarili mo, Padre. Maraming kang mapapatawa pa sa mga susunod na mga araw. Okay? Alright. Balikan ho natin si Mr. Roque. Pero hindi na po yung sa Bataan. Oh? Hindi na po sa Mariveles ang pag-uusapan ho natin. Ang pag-uusapan ho natin dito, mga kababayan, yung kanyang panawagan sa Senado. Alam po ba nyo, may panawagan nito si Mr. Roque. Oh? Siguro nakakahalata na pati siya, binabanatan na ho ng mga trolls ng mga gobyerno din. Hindi po ba pinaimbestigahan ng Senado yung ino-organize na trolls ng ating pamahalaan? Gumagastos po ito ng milyon. Oh, milyon pondo ng gobyerno. Pinaiimbestigahan na ng Senado yan. Nakiusap po si Mr. Roque sa Senado. Pakiimbestigahan na rin po ninyo yung mga bumabanat sa akin, mga trolls. Ay, naku talaga naman, oh. Ha? Ay, naku, Mr. Roque, sir. Talagang, but no matter what, hindi mo makakayanan ang humor ni Mel Rodelio Militante. Ha? Talagang ang humor ni Mel magaling, okay? Ito si Mr. Roque, talagang makitang tao lamang ito. No? Isipin ho ninyo, mga kababayan, ano po? Si Mr. Roque naman mismo ang humihingi ng saklolo sa Senado. Hindi ba siya nahiya? Huh? Tao ng gobyerno yung mga trolls eh. Silang mga pinagbumulan ng fake news. O ngayon, bumaling na ho kay Mr. Roque. Baka naman, sukdulan na ng kasamaan itong si Mr. Roque ho, na inuupakan na ho ng mga trolls na nanggagaling mismo sa gobyerno ho natin. Pero nakakahiya naman itong ginagawa po ng gobyerno natin. Pantakin ho ninyo, nag-hire ho sila ng mahigit 300. Baka hindi lamang po ito sa isang ahensya lang, ha? Sa isang ahensya, that's the PCOO. Ito yung Presidential Communications Operations Office. O, Malacanang po ito, mga kababayan. Nandyan po yung mga trolls. O, nandyan po yung mga trolls. At yan po ang mabubuabanan kay Mr. Roque. Hindi ko alam, Mr. Roque, baka hindi mo kaibigan. Ha? Si Mr. Martin Andanar. Ay, naku talaga naman. Pero, how much money is being spent for this? Tingnan nyo ninyo, ang laki-laki ng perang ginagastos ng pamahalaan. Pero wala pong napupunta sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Grabe talaga ho, mga kababayan. Nakakaawa talaga. Salamat po, Ma'am Mercy. Love you. Sabi ni Mel Rodelio Militante. Oh, Ma'am Mercy, ha? Love you daw. Sabi ni Mel. Oh, yan. O, kita mo na. Isa pa nga. Isa pa nga. Ayan. Okay ka dyan, ha? O, Ma'am Mercy, ha? Ayos na. Ayos na. Love you. Sabi ni Mr. Mel Rodelio Militante. Okay? Ito ho ang COVID cases update ho natin for today. Ang naitala po sa buong Pilipinas, 5,221. Ang ibig sabihin po nito, yung bilang na ito, nung hindi pa po tayo nag-search. Okay, umabot po tayo ng nakaraan
10,000 eh. Oh, nabahala na po tayo nun eh. Pero nung kalaunan, eto bumabalik na po tayo. Kaya sabi po ng mga ibang mga eksperto, baka pwede na raw po tayong mag-reclassify mas mababa po sa GCQ. Pero other experts, medical experts, ayaw po nila na galawin po ang classification. GCQ pa rin po tayo ang gusto nila. Okay? Sa akin naman po yung 5,221, ito po yung hindi pa tayo nag-search. Kanya medyo okay lamang po. Hindi naman tayo nababahala masyado. Pero alam po ninyo, itong bilang na ito, 5,221, ganito rin po ang naranasan ng Indonesia. Oh, nababalitaan po ba ninyo kung ano nangyayari sa Indonesia? The same number ang nasa Indonesia po nung mga hindi pa nag-search, hindi pa po sila tinatamaan ng tinatawag na Delta variant. Nang tamaan po sila, umabot po sa mahigit 40,000 ang cases po nila, virus cases po nila sa Indonesia. Ito po ang kinatatakutan ng ating pamahalaan ngayon. Because the Delta variant is still here. Hindi nila alam kung saan nandoon. Wala naman po tracing at kulang na kulang naman po ang testing. Delta variant is still here. At maaring dumami po ang mahahawaan because ang sabi po ng mga eksperto, mabilis makahawa po ang Delta variant. Example of this is the case of Indonesia, where they already have 40,000 plus COVID cases in their country. This is possible in the Philippines. Yan po ang sinasabi po ng mga eksperto. Kanya, marami po ang nagsasabi, wag muna tayo magbukas. Wag muna tayo mag-reclassify ng GCQ o whatever. No? Panatilihin po natin as is ang GCQ dito sa Calacam, Manila. Subaybayan ho natin ang nangyayari sa ibang mga lalawigan and make sure na hindi makapasok ang Delta variant dito po sa Pilipinas. That is why border controls po ay matindi ng binabantayan ng ating pamahalaan. And rightly so, dapat tutukan ho natin dyan. But Department of Health should also conduct tracing ho. Wala nang nag-tracing eh. Hindi natin alam saan nandun yung virus na yan. Kung nandito na, nandito talaga. Because there have been cases already. Reported cases of the Delta variant. Yung nga lang, baka na-check na talaga. Pero even then, kailangan po wag tayong magpakampante. That is why sabi ko nga po, sa mga kababayan natin na hindi pa po nababakunahan, before the worst happens again, kailangan magpabakuna na tayo. Sa ngayon, meron pong dumating na 1,000,000 and it will be distributed to LGUs. Kung hindi pa po tayo nababakunahan, magpabakuna na po tayo. It's better to be vaccinated than not to be vaccinated. Dahil po, sinasabi nga po natin, ang bakuna po ang antidote sa virus. Kung hindi man po talaga enteramente na maligtas po tayo sa virus, at least pagka ikay nabakunahan po. Ito ang sinasabi ng eksperto at talaga naman nangyayari, hindi po aabot sa malalang sitwasyon ang magiging sakit mo. Okay? Kapag ikaw ay nabakunahan na. Okay? Kahit minsan lang. But we have to complete the dosage mga kababayan. 2 doses po yan. 2 bakuna ang dapat iturok po sa atin. Wag po tayong pupunta muna doon sa maraming bakuna na ilalagay ho sa atin. Wala pa pong pag-aaral na natapos
ng ating gobyerno kung pwedeng mag-reboost, mag-boost. Huwag ko tayong gagaya kay Mr. Zamora ho. Alam po ba ninyong nangyari po kay Mr. Zamora? Sabagay, wala pa naman nangyayari sa kanya talaga. Pero inangangalandakan po niya na nagpabakuna siya. December pa. At Sinopharm ang gamit po niya. Hindi pa po aprobado dito sa ating bansa. Nagpabakuna na po siya. Sinopharm pa. Matatandaan po ninyo, ibinakuna sa mga PSG ho natin. Hindi nga natin alam kung saan nanggaling po yung Sinopharm na yan. But obviously, kung hindi natin alam at hindi po legal ang kanilang pagdating dito sa ating bansa, it must be smuggled. Di ba? Smuggled talaga ho eh. Even the president did not want to investigate because he knew that that vaccine was smuggled. Kita mo ninyo, kalokohan po ng gobyerno natin. Yun. Yun ang ginamit po kay Mr. Zamora. Ngayon, kung may pera ho ito, nagpabakuna uli. Pfizer, 2 dose na din ho ang ibinakuna. So, meron siyang 4 na bakuna ho. Anong sabi po ng Department of Health? Huwag yun ninyong gagayahin ho yan. Eh wala naman po sigurong gagaya sapagkat wala hong gustong gumastos ng ganong kalaking halaga. Yung una siguro, maaring libre po yun. Pero hindi siguro libre ito eh. Nagbayad po siya dyan. Nagbayad po sila eh. Ito Pfizer. Siguro nagbayad din ho yan. Kasi hindi naman po siya nabakunahan sa mga center ho. Ayan ako talaga. This is what they call abuse of power. Kung mo congressman ka, nagagawa mong lampasan ang rights ng ibang mga kabayan ho natin na gusto rin magpabakuna. Congressman ho eh. Mandaluyong po ba? San Juan. I think congressman po ng San Juan. Ang kanyang anak po yata mayor. Sila po ang umalili sa mga estrada yan sa San Juan. Nako. Kaya na ho mga kababayan. He got 4 vaccines already. 2 Sinopharm at 2 Pfizer. Hindi po ba abusado yan? Ano po ba ang dapat sa mga ganyan? Pero sa ngayon ho mga kababayan, kung kakampi ka ng administrasyon, walang abusado ho. Ito si Ruking eh. Hindi po ba may conflict of interest? May pag-aabuso ito sapagkat nagagawa ho nilang gumawa ng labag sa batas. Just because they are with the powers that be. Di po ba abuso ito? Your wife, nasa gobyerno. Nagtatamasa po ng limpak-limpak na salapi. Dahil po sa project of the government na gustong gawin po ni Mr. Roque. Wow, talaga naman. Monaral, magandang gabi, Padre. How are you? How is Canada today? Sana naman buong pamilya nasa mabuting kalagayan at wala ng problema sa virus dyan. Yan, dito ba sa Canada meron pang virus o nalabanan na nagapi na ho ang virus dyan sa Canada? Paring Mon Naral. Ricky Tisoy is already watching also. Ricky, magandang gabi sa iyo, partner. Hindi ka ba natutulog? Ha? Hindi pa natutulog si paring Ricky Tisoy. Nagpabakuna na po ba si Sir Mel Kuya Ben? Yan ang hindi ko pa alam. Nagpabakuna yata sa mga manok ko niya dyan. Hindi ko pa alam kung nagpabakuna na si Sir Mel. Mel, nagpabakuna ka na raw ba? Sabi ni Madam Mercy Ong. Pakisagot lamang yan. Pakisagot lamang po. Okay? Areglado. Alright, mga kababayan. Gusto ko lamang pong balikan po yung issue tungkol sa 4.2 million Filipinos in hunger for the past 3 months. Kung mapapansin po ninyo mga kababayan,
problema pa rin po natin ang mga prices. Halos wala nang pambili po talaga ng mga kababayan ho natin. Karne, hindi na nagkakarning baboy. Marami po sa ating mga Pilipino. At pati ho sa mga karinderya, meron pa rin po silang sinigang, meron pa rin po silang adobo, meron pa rin po silang nilaga. Pero yung dati-dati na apat-apat po ang laman, yung mga dalawa at maliliit pa. Di ba? Maliliit pa. Ganyan po katindi ho ang lagay ng ating ekonomiya sa ngayon. Pero bakit po nangyayari ho ito? Presyo ng gulay, nakaambang, tataas na naman. Presyo ng manok, mabuti pa si Mel hindi na bumibili ng kanyang manok. Paano yung walang alagang manok? Di ba? O, di ba? Ang lahat ng ito ay halos hindi na abot kaya ng mga kababayan natin. And yet, ito nakalulungkot po yung sangay ng gobyerno po natin na dapat po mag-alaga sa mga basic commodities na ito na kailangan ng taong bayan. Iba po ang solusyon nila. Ang solusyon, importasyon. Pero yung importasyon nila, hindi po nagpapababa sa presyo ng mga bilihin. Mataas pa rin. So kung tutuusin ho natin, hindi po nakakatulong ang Department of Agriculture, neither nakakatulong po ang Department of Trade and Industry. Sila po ang nagpapalala sa kalagayan po ng ating mga mamamayan sa kasalukuyan. Kalulungkot po talaga. Can you imagine? Imumungkahi pa po ng DTI na magtaas po tayo ng presyo ng mga bilihin sapagkat matagal na silang hindi nagtataas. At the time of the pandemic, when there is no more money to buy for the basic necessities, wala nang maibibiling pera ng ating mga kababayan. This is the government that we have. The SWSS, 4.2 million Filipinos have experienced hunger for the past 3 months. Itong nakalipas na 3 buwan lamang papunta dito sa kasalukuyan. 600,000 plus Filipinos have experienced severe hunger. How can you explain that? Paano natin may paliliwanag sa taong bayan? Grabe talaga mga kababayan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari. Pero tingnan ninyo, ang ginagawa ng kasalukuyan administrasyon. They are into politics. Hindi pa rin po nilulubayan ni Duterte ang kanyang hangad na makapag-vice president at ang kanyang presidente ay ang kanyang sariling anak. Sinasabi po niya, hindi ko pa tatakbuhin, kawawa naman. Pero all indications are now pointed to that area of truth, mga kababayan, that Sara Duterte is going to run for president and that Mr. Duterte himself is running for vice president. Duterte in 2022. Jose Gregorio Clemente, si Isko ay pekeng batang tondo. Sa katunayan ay tubong Maynila, ay tubong Samar, si Isko, at gurang na nang mapadpad sa Maynila. Uy, hindi ko alam ito Pero ikinahihiya niya siguro kaya may payorme-yorme pa. Wala namang masama sa pagiging Bisaya, pero bakit siya kailangang
panggap na batang tondo. Mabuti naman ang mga Samareño at walang dapat ikahiya. Yan si Mr. Gregorio Clemente, Jose Gregorio Clemente. I have no idea about this one. Hindi ko alam po ito kung may katotohanan talaga ito. Kung talagang si Kaisko is a Samareño. Oh? Samareño. Males Orba. Ano ito? Si Isko ay peking batang tondo. Sa katunayan ay tubong, sabi. Males replied to Mr. Gregorio. Ito po ang responde ni Males Urba. Fake ka. Mag-sorry ka kung new age ni Isko nang makita ni Herman. Herman Moreno ito. Mag-sorry. Ano yan? Ano yan? Fake ka. Magsuri ka. I mean, magsuri. Magsiyasat ka. Ganun. Dali. Okay, magsiyasat ka. Kung ano age ni Isko nang makita ni Herman Moreno. O nga naman, Mr. Clemente, hindi ko alam yan Ilang taon na po ba si Kaisko nung lumapag sa Manila? Sino po ba mga magulang nito? Ha? Alright. Sandali lang, Di daw po pwedeng bakunahan. Iba naman ito kay Mel. Ang mga katulad kong loveless. Sagot ni Mel ito sa tanong ni Ma'am Mercy. Kailangan daw po ako muna ang magbakuna bago ako bakunahan. Salva Kamar. Sino gusto mong bakunahan, Males replied to Jose Gregorio, si Isko ay peking batang tondo. Ayan, Ang sabi po fake ka, magsuri ka kung ano age ni Isko nang makita ni Herman Moreno. O nga naman talaga, Padre. I'm sorry, I have no idea sa bagay na ito. I do not know na marunong ngang magbisaya itong si Kaisko, no? I've been with him also for the past few years diyan sa Manila. Talagang matatas naman talaga magsalita ng Tagalog ito. Eve M. Ramos is watching. Eve, magandang gabi po. Good evening, Eve. Josephine Roquero, ang mother niya ay taga-Sabar. Ang ama niya ay taga-Antique. Pero sa Tondo sila tumira. Kaya lumaki siya sa Tondo. Saan siya po pinanganak? Samar ang nanay po ni Kaisko. Taga-Antique po ang kanyang ama. Saan kaya ito ipinanganak? Sa Tondo rin po kaya? Baka naman talaga sa Tondo ipinanganak. Kasi wala naman po problema ho yun. Kung talagang, tayo naman, lahat tayo probinsyano, hindi po ba? Lahat natin, nag-conglomerate dito sa Kalakhang, Maynila po wala naman po talagang likas na taga Maynila na nandito sa Manila ho ngayon. Lahat tayo siguro, karamihan at least, galing po tayo sa mga probinsya. At karamihan ngayon na nakatira sa Maynila, dito na pinanganak. Di ba? Whatever it is, but well, alam ko po, bata pa si Kaisko, nandyan na po sa Tondo, Manila. At dyan po lumaki talaga yan si Kaisko Moreno. Pero hindi ko alam kung saan po talaga siya ipinanganak. Okay? Pero taga-Samar pala ang nanay po ni Kaisko. At least we have, meron na tayong impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang. Ang tatay daw po niya ay taga-Antique. Buhay pa ba ang mga magulang po ni Kaisko? Sana naman at sana maligaya po sila. Lalo na ngayon, mayor na po si Kaisko Kaisko Moreno.
Josephine Roquero, panoorin niyo po ang video niya, pinorward ko kanina. Aba, meron kang pinorward video ni Kais ko. Ang kanyang, anong tawag nito, yung uh, family tree. Sige, sige. Panonoorin ko ho. Yan, mamaya. Okay, panonoorin ko po mamaya. Pero talaga, hindi ko po alam na Isko Moreno is or was born somewhere else at hindi po sa Manila. Alam ko, lumaki po sa Tondo yan. Maraming barkada ngayon. Talaga maraming barkada dyan. Yan po nakilala ni Herman Moreno. Nag-umpisa po siya, batang-bata po eh. Di ba? Yan po si Isko Moreno. Okay. Anyway ho, mga kababayan, wala naman po masama kung ikaw ay galing po sa probinsya. Ang mahalaga po ngayon, matino ka ba? Makadiyos ka ba? Magaling ka bang makipagkapwa-tao? Ikaw ba kung nasa pwesto ka, paglilingkod ka ng tapat sa iyong kapwa? Yan lang naman ang importante yun dito ngayon eh. All of us came from somewhere else. Nagkatagpo-tagpo na lamang po tayo dito sa Metro Manila. Maganda naman po yun ho, mga kababayan. Kanya nga lang, sana wag natin lalaitin po yung mga taga-probinsya. Because all of us came from the provinces. Okay, bueno, ay wala na tayong oras po. Babalik pa ako sa aking probinsya. Alam po ninyo, ako ipinanganak sa Puro, sa isla ho, mga kababayan. Hindi pa ninyo siguro nadidinig ito eh. Kalayan, island po ito sa Babuyan Island. So, bantakin ho ninyo, bago kayo makarating doon, kinakailangan sumakay po kayo ng lansa. Kung hindi kayo makakarating sa aming bayan. Ayan ako talaga. But I'm here now in Metro Manila and I am with you. Ayan, naglilingkod po sa taong bayan dito po sa bansang Pilipinas. Okay? Sa Mareño po yan. Kaya pilit na kinefake ang islang niya na Yorme. Yorme, ang binabaliktad na salita ay nauuso noong dekada 60 at 70. Wala pong Yorme. Tulad ng presidente, hindi tinatawag na denoresen. Ano ba ito? Okay. Walang problema kung probinsyano. Ang problema, ang iyong fake. Tama nga naman dyan, Mr. Clemente. Josephine Roquero, hindi siya plastic na tao. Inaamin niya ang pagkatao niya. Aba, nagpapalito na ito. I thank you very much sa inyong dalawa. Pero tandaan ninyo ito, hindi tayo nagkakaaway-away, maaring hindi tayo nagkakasundo sa pananaw at mga pinagmumulan ng mga balita natin. Pero pagyamanin po natin ang bawat isa, makakarating dito po tayo sa isang yugto kung saan makikita po natin ang katotohanan, magkaisa po tayo at magkakaroon ng kapayapaan. Sa Rosauro Almario Elementary School, nag-aral si Isko. Walking distance lang sa bahay namin sa Saragossa Street. Batchmate ng kapatid ko. Sino ito? Sa Broad Streamcast Communicators natin ito eh. Okay? Anyway, wala na tayong oras sa kabuuan po ng ating Your Honor, please. Bukas ipagpapatuloy natin. Sino yan? Okay. Antabayanan po ninyo ang programa ngayon din po ni Paring Doy del Castillo hanggang alas 12 na ho yun. Marami pong mapupulot ho kayong magagandang aral dito po kay Paring Doy del Castillo. Bueno, sa lahat ng mga lumahok sa ating programa, maraming salamat sa mga nag-comment and bumati po sa atin. Maraming salamat po. Sino ito? Charlie Fry po, yung nagsabi ng Almario Elementary School. Si Charlie Fry. So meron po siyang alam tungkol dyan. Alright. Bukas na natin itutuloy ito. Alas 8 hanggang alas 10 ng gabi sa ating Your Honor, please. Ben Pipon here. So thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you.
Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.